Nakagat ang kapatid mo ng ahas sa gubat. Nagtagumpay ang aking kakambal na paslangin ng aming ama. Hanggang ngayon, Roman, hindi mo pa rin pala naiintindihan. Bago ko simulan ng kwento, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, Pepeng Arkanghel, mag-subscribe ka na. I-hit mo na din ang like button at i-share sa iyong mga kaibigan na mahilig din sa mga Tagalog horror stories. Kwentong aswang, kwentong engkanto, kwentong agimat, kwentong mutya, kwentong anting-anting, at mga kwentong kababalaghan na hango sa tunay na buhay. Yun lang mga kapepe, at simulan na natin ang kwento. Taong 1988, baryo ng Santa Monica. Itong mga panahong ito, nasa 16 na taong gulang pa lamang si Valerio. Nakatira sila sa liblib na baryo ng Santa Monica, kung saan malalayo ang agwat ng mga kabahayan at maliban doon, hindi pa abot ng sistema ng kuryente ang kanilang baryo, kaya kandila at lampara lamang ang kanilang pangtanglaw tuwing sasapit ang gabi. Ngunit gayon paman, hindi naging mahirap sa pamilya ni Valerio ang ganoong buhay. Maliban sa kinalakihan na niya ang ganoong buhay, masaya na sila ng kanyang pamilya sa ganoong estado at kontento na rin sila sa kung ano ang meron sila. Kahit papaano, may minanang lupain ang kanyang ama sa lolo ni Valerio na naging taniman nila ng mga gulay sa itaas ng bundok. Pinagtataniman nila iyon ng mga kamote, okra, talong at iba pang gulay na pinagkukunan nila ng ikinabubuhay at ipinangtatawid na rin nila ng kanilang gutom. Nang pagtuntong ni Valerio ng 18 taong gulang, isang pangyayari ang di nila inaasahan na nagpahirap lalo sa kanilang buhay. Nang minsan kasing nagabihan ng ama ni Valerio sa pangangahoy, aksidente itong nalaglag sa bangin. Si Valerio dapat ang mangangahoy noon, ngunit dahil masama ang kanyang pakiramdam, ang kanyang ama na ang gumawa ng gawaing iyon. Isang aksidente ang naganap. Nahulog na ang ama ni Valerio sa bangin na agad nitong ikinamatay. Umabot pa nga ng 2 araw ang paghahanap sa bangkay nito dahil nga wala namang nakakita ng pangyayari. Sa totoo lang kapepe, malaking katanungan ang pagkamatay ng ama ni Valerio sa kanila dahil maliban sa mga natamong bali nito sa katawan dulot ng pagkakahulog, nagtamo din ito ng malaking pinsala sa tiyan at malalim na hiwa na katulad ng sakalmot ng mabangis na hayop. Butas ang tiyan ng kanyang ama at wala na ang mga lamang loob nito. Ang hinala ng ilan, nabiktima daw ito ng aswang at pagkatapos makuha ng nilalang ang nais sa ama ni Valerio, itinapon ang kanyang katawan sa bangin. Sabi naman ng ilan, nang mahulog ang ama ni Valerio sa bangin, doon siya inatake ng mga aswang. Ano man sa mga iyon, ang punot dulo pa rin ng pagkamatay ng ama ng binata ay ang aswang. Ikinalumpo ng pamilya ni Valerio ang pagkamatay ng haligi ng kanilang tahanan. At dahil dito, inako na ng binata ang pagiging padre di pamilya at siya na ang bumuhay sa kanila. Dahil nga may matagal na ring karamdaman ng kanyang ina at bata pa ang kanyang 3 kapatid, siya na ang gumagawa ng mga gawain ng kanyang ama. Ang magtanim at maglako ng kanilang mga gulay. Habang lumilipas ang panahon, nakakausad na ang pamilya ni Valerio sa buhay, ngunit ang pagkamatay ng ama niya, tila ba araw-araw nilang naaalala. Maliban kasi sa pangungulila ni Valerio at ng kanyang mga kapatid sa kanilang ama, bumagsak palalo ang katawan ng kanilang ina dahil sa kalungkutan. At paglipas nga ng 4 na buwan, sumunod na rin ito sa kanilang ama. Naging masakit ang pangyayaring iyon sa buhay ng binata
at sa kanyang 3 kapatid. Ngunit di iyon naging dahilan upang sumuko ang binata. Bagkus muli niyang inako ang responsibilidad bilang haligi at ilaw ng kanilang tahanan. Nang lumipas ang 1 taon, muling nagpatuloy ang buhay ni Valerio at ng kanyang mga kapatid. Kahit paano, nakakatulong naman ang kanyang mga kapatid sa kanya sa mga gawaing bahay. Gayon din sa pagtatanim at pag-aani ng kanilang tanim na gulay. Isang hapon, si Marshall ang sumunod kay Valerio sa magkakapatid. Kasalukuyang nag-aani ng okra sa kanilang taniman. Ito kasi talagang nakatoka doon at si Valerio naman, kababalik pa lamang sa kanilang bahay mula sa pangangahoy sa kagubatan. Habang aligagang nag-aani si Marshall ng kanilang okra, may bagay siyang hindi napansin sa kanyang paanan. Pagkaraan nga ng ilang sandali, naapakan niya iyon at nagdulot ito ng hapdi sa kanyang binti. Mabilis na tinignan ni Marshall ang kanyang binti at nang makita niya iyon, 2 butas ng sugat ang naroon. Malalim iyon na kung saan kita ang kanyang dugo na umaagos. Sa kanyang paanan, nakita din niya ang isang kulay abo na ahas. Doon niya nakumpirma na ang ahas ang may kagagawan kung bakit may sugat siya. Natuklaw siya noon. Nagulat ang bata sa kanyang nasaksihan at napabuwal ito dahil sa takot. Habang nasa ganong sitwasyon ang batang si Marshall, sumigaw siya at humingi ng tulong. Sa di kalayuan, isang matanda ang nakarinig ng paghingi ng saklolo ng kapatid ni Valerio. Sa edad ng matanda, hindi aakalain na mabilis pa rin iyon tumakbo at kumilos. Ilang sandali lang, nakita na nito ang batang si Marshall. Kita ng matanda ang sugat nito sa binti at nakita rin ang papalayong ahas na tumuklaw sa bata. Sa isang pagkisap ng mga mata, mabilis niyang binunot ang kanyang patalim at mabilis din iyong ibinato sa naturang ahas. Saktong-sakto iyon sa ulo noon at agad iyong namatay. Pagkatapos nga noon, mabilis na pinuntahan ng matanda si Marshall. Sinabi nito na wag na siyang mag-alala at lulunasan daw nito agad ang kanyang sugat. Nang matapos magwika ang matanda, muling binunot ng matanda ang isa pa niyang patalim mula sa kanyang tagiliran. At pagkatapos talian ang itaas na bahagi ng binti ng bata, sinugatan agad iyon ng matanda. Pagkatapos noon, sinipsip ng matandang iyon ang dugo mula roon sabay dura sa lupa. Paulit-ulit niya iyong ginawa. At habang ginagawa naman ng matanda iyon, hindi naman maipinta ang mukha ng batang si Marshall. Makaraan nga ng ilang sandali, natanggal ng matanda ang lason at nailigtas si Marshall. Nilagyan pa ng dahon ng bayabas ang sugat ng bata at muli iyong tinalian ng telang pinunit ng matanda sa damit ni Marshall. At dahil nga sa takot at panghihina ng katawan, nahimatay ang bata. Dahil doon, nagpa siyang matandang estranghero na bitbitin si Marshall at dalhin sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda naman, hindi na mapalagay si Valerio dahil mag-iisang oras na simula nang umalis si Marshall at mamitas ng gulay. Baka kung anong nangyari kay Marshall susundan ko na siya sa gubat. Wika ni Valerio sa kanyang mga kapatid. Dagdag pa nito na magsara ng mga pinto at bintana at maglagay ng mga pangontra sa aswang. Agad namang tinanguan ng mga kapatid ni Valerio ang inutos niya at pagkatapos noon, agad na nga niyang tinungo ang gubat. Doon yon sa ituktok ng bundok. Halos magdidilim na nga iyon. Nag-aagaw na ang liwanag at ang dilim sa daanan, kaya nagdala ng sulo si Valerio para pangtanglaw nila sa pag-uwi.
Nakakalahati pa lamang si Valerio sa daan patungong bundok nang makasalubong na niya ang matanda na bitbit ang kanyang kapatid, ang matandang nagligtas kay Marshall. Bumahid sa mukha ng binata ang pagtataka. Agad itong nagtanong ng, "Anong ginawa mo sa kapatid ko?" Napatigil naman ng matanda at napangiti, sabay nagwika ng, Iho, nakagat ang kapatid mo ng ahas sa gubat. Ngunit ligtas na siya. Naalis ko na rin ang lason sa kanyang katawan. Nawalan lang siya ng malay dahil sa takot. sagot ng matanda. At pagkatapos noon, ibinigay ng matanda si Marshall kay Valerio. Alalang-alala si Valerio sa kanyang kapatid. Agad niyang sinipat ang sugat nito, gayon din ang paghinga ng kanyang kapatid. Pagkabigay nga ng matanda sa katawan ni Marshall, tumalikod na ito at naglakad papalayo. Ngunit bago pa man makalayo ang matanda, agad nagwika si Valerio dito ng pasasalamat. Hindi niya daw kasi alam na gano'n ang nangyari, kaya humingi rin ito ng pasensya. Dagdag pa nito na nag-aalala lamang siya dahil talamak na noon sa kanila ang pambibiktima ng mga aswang. Pagkarinig nga ng matanda ng winika ni Valerio, napatigil ito at muling tumingin sa kanya. Pagkatapos noon, nagwika ito ng, Mag-iingat kayo. Malapit na ang kanilang piging. Mainit sa mga aswang ang katulad nyo. Lalo na ang mga bata mong kapatid. Bago pa man umalis si Valerio sa kanilang tahanan, nagdala siya ng langis na may dasal at orasyon ng albularyo mula sa bayan. Ayon sa albularyo, kukulo ang langis kapag may aswang na malapit sa paligid. Suot-suot iyon ni Valerio at napansin niya na hindi kumukulo ang langis. Kaya ibig sabihin lamang, hindi aswang ang matandang nagligtas kay Marshall at nagsasabi iyon ng totoo. Napanatag ang binata at sinabi nito sa matanda na dumaan muna sa kanilang bahay nang sa gayon makakain at makapagpahinga na muna. Pagpapasalamat na rin sa pagligtas niya ng buhay ng kanyang kapatid. Tatanggi pa sana ang matanda, ngunit narinig ni Valerio ang tiyan nito na tumunog na sa tingin niya, gutom na rin ang matanda. Tatang, nagugutom na talaga kayo, no? Huwag na po kayong mahiya. Halina po kayo't makakain na din tayo. Dagdag pa ni Valerio. Hindi na nga nakatanggi ang matanda at napilitan na rin itong paunlakan ang paanyaya ng binata. Paalis na nga sila noon nang biglang kinuha ng matanda si Marshall at binitbit nito sa kanyang balikat. Namangha naman si Valerio dahil kahit may edad na ang nasabing matanda, hindi may tatanggi ang angking lakas nito. Nang makarating nga ang tatlo sa tahanan nila Valerio, agad naman silang sinalubong pa ng mga nakababatang kapatid niya. Inihiga na muna ng matanda si Marshall sa higaan at binantayan iyon. Sabi pa ng matanda na mamaya-maya na lamang daw, gisingin si Marshall at hayaan na muna itong makapagpahinga. Nang gabing iyon, nagpakilala si Valerio sa matanda at ipinakilala din niya ang mga nakababata niyang kapatid sa naturang matanda. Ito naman po si Ella, 7 taong gulang, ang ikatlo sa amin. At si Jasmine, ang aming bunso na 5 taong gulang. Kayo po, tatay, ano pong pangalan niyo? Tawagin nyo na lang akong Lolo Ramon. Isa akong manlalakbay na manggagamot. Sagot naman ni Lolo Ramon. Habang pinagsasaluhan nilang masarap na hapunan, naikwento naman ni Valerio ang patungkol sa mga magulang nila sa matanda. Habang nakikinig ang matanda sa mga sinasabi ni Valerio, isang tinig ang kanyang narinig at nagsabi ng, Ramon,
Siya na ang hinahanap mo. Napaismid naman si Lolo Ramon. Hindi niya pinahalata ang narinig sa nagsasalitang si Valerio. At yun po ang dahilan kung bakit ulila na po kami magkakapatid. Ngunit di po ako nawawala ng pag-asa. Alam ko pong ginagabayan po kami ng aming mga magulang. At hindi ko po sila bibiguin. Poprotektahan ko po ang mga kapatid ko. Alam ko na tiwala sila sa akin na magagampanan ko ang responsibilidad na ito. Pagkarinig ng mga katagang iyon, nagsalita naman ng matanda ng, Kung saan man naroon ang inyong mga magulang, panigurado ako na ipinagmamalaki ka nila, Valerio. Nangilid naman ang mga luha sa mga mata ni Valerio pagkarinig niya ng mga katagang iyon. At pagkatapos nga nilang maghapunan, sinabi ni Valerio na doon na lamang magpagabi ang matanda dahil alam nito na delikado na ang gubat ng mga oras na iyon. Dagdag pa nito na talamak ang mga aswang sa kanilang baryo, lalo na sa gubat na kanyang daraanan ng mga ganong oras. Ang sabi naman ng matanda, yun daw talaga ang pakay nito sa kanilang lugar. Napakunot ng noo si Valerio sa kanyang narinig. Alam niya na may angking kakayahan ng matanda. Ngunit kung marami ang aswang na makakasagupa nito, baka di na kayanin ng matanda dahil matanda na rin ang kanyang katawan. Huwag kang mag-alala, iho. Kaya ko ang aking sarili. Uwi ka ng matanda kay Valerio. Hindi na pinilit ng binata ang matanda na manatili sa kanilang tahanan. Inihatid na lamang nito ang matanda sa labas. Nang makalis na roon si Tandang Ramon, agad naman itong nakaramdam ng kakaibang presensya. Nakaamoy din ito ng kakaibang lansa, dala ng hanging dumampi sa kanyang balat. Napagtanto nito na posibleng minamatyagan ng mga aswang ang tahanan ng magkakapatid. Pagkaraan nga ng ilang sandali, agad na bumalik ang matanda sa bahay nila Valerio. At habang naghahanda ng matulog ang magkakapatid, ikinagulat nila ang pagtawag ng matanda sa pangalan ni Valerio sa labas ng kanilang bahay. Lolo Ramon, bakit po kayo biglang bumalik? Akala ko po ba kinakailangan nyo ng lumisan? Wika agad ni Valerio. Pagkarinig nga ng mga katagang iyon, agad namang nagwika ang matanda ng, Biglang nanakit ang mga tuhod ko. Pwede bang manatili muna dito, iho? Kahit ngayong gabi lang. Bumakas naman ang ngiti sa mukha ni Valerio at walang pagdadalawang isip niyang inaya sa loob ang matanda. Masaya ito na nanatili ang matanda ng gabing iyon. Dahil nga din sa pangungulila sa kanyang mga magulang. Iba pa rin kasi yung may matanda silang kasama sa bahay na kaya niyang masandalan kahit nung gabi lamang na iyon. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata ang tunay na dahilan kung bakit nagbalik si Lolo Ramon sa kanilang bahay. Yun kasi ay dahil pinapalibutan na ng mga aswang ang kanilang tahanan. Ramdam din ni Lolo Ramon ang pamilyar at malakas na presensya sa paligid. Alam niya sa kanyang sarili na iyon na nga ang pakay niya sa baryong iyon, kaya siya napadpad doon. Bago pumasok sa bahay, napasulyap pa si Tandang Ramon sa paligid, sabay wika ng, Hindi ko hahayaan ang gusto niyong mangyari sa mga magkakapatid na ito. Nang makapasok na nga sila sa bahay nila Valerio, agad nang inayos ng binata ang mahihigaan ni Lolo Ramon. Nang umalis naman si Valerio, inilabas naman ni Tandang Ramon ang kanyang mga gamit, mga halamang gamot, mga pangontra sa mga aswang. Partikular na dito ang makabuhay, makahiya at ang puting buntot pagi nito. Sinigurado din ng matanda ang pagkakasara ng mga bintana
at mga pinto ng bahay. Pagkatapos noon, napansin ni Valerio ang ginagawa ng matanda. Agad itong nagwika ng, "Lolo Ramon, bakit po? Ano pong problema?" Nakatulog na ba ang mga kapatid mo? Agad namang sagot ng matanda. Tumango naman si Valerio at sinabi na kakatulog lang ng dalawa niyang nakababatang kapatid at si Marshall maayos na ding nagpapahinga. Bakas sa mukha ni Valerio ang pagkakuryoso sa ikinikilos ni Lolo Ramon, kaya muli siyang nagtanong rito kung ano ang problema. Pagkarinig ni Lolo Ramon ng mga wika ni Valerio, walang pagdadalawang isip na inilahad ni Lolo Ramon ang kwento ng buhay sa binata. Sinabi nito na isa siyang antingero na may lahing gabunan. Isang uri ng aswang na pinakamalakas sa lahat. Ngunit sinabi niya na di siya katulad ng mga aswang na kumakain ng laman ng tao. Ngunit ang kakayahan at lakas ng mga gabunan taglay ng kanyang katawan. Ang kanyang ama ay isang antingero at ang kanyang ina kalahating tao at kalahating gabunan. Naging malinaw na ang mga detalyeng isinalaysay ng matanda kay Valerio at hindi naman iyon ikinatakot ng binata. Kahit noong una pa man kasi, alam ni Valerio na may kabaitan sa matanda dahil magaan talaga ang loob niya dito. Ngunit binigyan din ni Lolo Ramon ang tunay na problema, ang kanyang kakambal. Na kung saan, ito ang may taglay ng pagkaaswang na namanan niya sa kanilang ina. Roman ang ngalan noon at ito daw ang dahilan kung bakit siya napadpad sa kanilang baryo. Simula nung bata pa lamang kami, pinaghiwalay na kami ng aming ama. Ang aking kapatid na iyon, marahas at makasarili. Mataas ang pangarap niya na magtaglay ng kapangyarihan. Noong ipinanganak kami ng aming ina, nauna akong lumabas at si Roman ang sumunod. Akala ng aking ina, dugo ng tao ang nananalaytay kay Roman. Ngunit habang kilik-kilik ako ng aking ama at ng kumadrona na nagpanganak sa amin, sumalisi si Roman at pinatay niya ang aming ina. Dahil sa hina ng katawan niya sa pagluwal sa amin, wala siyang kalaban-laban at kinain ng sanggol na si Roman ang laman loob at ang puso ng aming ina. Hindi napatawad ng aming ama ang kanyang ginawa. At nung papaslangin sana nito si Roman, katakatakang naglaho si Roman sa tabi ng aming ina. Hindi na namin alam ang nangyari sa kanya pagkatapos ng pangyayaring iyon. Dagdag pa ni Lolo Ramon na alam ng kanyang ama kung saan nagtungo si Roman. Nagtungo daw iyon sa puder ng mga gabunan. Ang kanilang ina kasi gusto nang kalimutan ng pagiging aswang, kaya humingi siya ng tulong sa ama ni Lolo Ramon upang mapagaling nito. Sa di inaasahan, nagkaibigan sila at nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Pagkalipas ng 2 dekada, bumalik si Roman sa amin. At nais niya kaming paslangin. Napakalakas niya at hindi namin siya kinaya. Kahit magtulong pa kami ng aking ama, wala kaming laban sa kanya. Pinatakas ako ng aking ama sa labang iyon upang iligtas ang aking sarili. Wala akong magawa kundi ang iwan siya. Dahil wala pa akong sapat na kakayahan upang matalo noon si Roman. At pagkatapos noon, nagtagumpay ang aking kakambal na paslangin ng aming ama.
Isinumpa ko ang araw na iyon. Nagaganti ako kay Roman at uubusin ko ang kanilang hanay. Kaya ngayon, ako'y napadpad dito sa inyong baryo. Dahil dito ako dinala ng aking gabay. Alam ko na kung sino ang nasa likod ng mga nakaraang pangbibiktima ng mga aswang dito. Walang iba kung hindi ang aking kakambal. Mahabang wika ni Lolo Ramon. Doon na numbalik ang takot at galit sa mga mata at puso ni Valerio. Takot dahil sa nalamang katotohanan at galit dahil sa pagkamatay din ng kanyang mga magulang dahil sa aswang. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaamoy si Lolo Ramon ng sobrang lansa. Napakunot ang kanyang noo at napasilip sa bintana ng bahay nila Valerio. Naamoy din agad iyon ng binata at napalukot din ang kanyang muka. Ang lansa naman nun! Saan kaya galing yung amoy na yun? Wika pa ni Valerio. Nang marinig ng matandang si Ramon ang winika ng bata, agad itong napailing at nagsabi ng, Nandyan na ang aking kakambal. Kasama ang kanyang mga kampon. Nang mawari ni Valerio kung sino ang tinutukoy na matanda sa kanyang mga sinabi, napatras ito. Bumakas sa mukha nito ang takot at agad namang sinilip ang labas. Hindi maliwanag, ngunit natanaw niya ang mga nagbabagang mga mata na nagkukubli sa labas ng kanilang kubo. Magsasalita pa sana ang binata, ngunit nakita niya na lumabas na pala ang matandang si Ramon upang harapin ang mga nilalang. Ang matanda, kumpiyansa at walang takot na nagwika ng, Alam kong nandyan ka lang, Roman. Sinama mo pa talaga ang mga alagad mo. Ngayon, wawakasan ko na ang kasamaan mo at ipaghihiganti ang ating mga magulang. Nang mga sandaling iyon, isang nilalang ang lumabas mula sa kasukalan. May mahaba itong buhok na kulay abo. Nagbabaga ang kanyang mga mata at may dalawang malaking pangil na prominente. Nababalot din ng makapal na balahibo ang katawan nito. Kinikilatis ng nilalang ang matanda na nasa kanyang harapan at pagkaraan ng ilang sandali, nagwika ito ng, Ikaw pala yan, Ramon. Ikinagagalak ko ang muli nating pagkikita, aking kambal. Pagkasabi ng nilalang ng mga salitang iyon, agad namang sumugod sa matanda ang mga alagad nito at walang pagdadalawang isip na umatake kay Lolo Ramon. Humigit sa 10 ang bilang ng mga nilalang na iyon at lahat sila kawangis ng kanilang pinunong si Roman. Tila ba mga mababagsik na hayop na gutom na umatake ang mga iyon kay Lolo Ramon. Ngunit di nagpaintimida ang matanda. Mabilis itong hinugot ang 2 patalim na nasa kanyang kaluban at sa pagkisap ng mga mata, agad na bumulagta ang 2 nilalang na umatake sa kanya. Laslas ang kanilang mga leeg at naghihingalong bumagsak sa lupa. Hindi naman makapaniwala si Valerio sa kanyang nasaksiyang gilas ng matanda. Habang naglalaban kasi ang mga iyon sa labas ng kanilang bahay, nakasilip lamang siya sa bintana at nanonood ng mga nagaganap. Anong nangyari? Bakit biglang bumulagta na lang yung mga aswang? Gulat na tanong ng binata sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala ang binata sa angking kakayahan ng matandang kanyang nakilala. Baka sa mukha nito ang pagkamangha. Ngunit may kaba din na nararamdaman. Dahil sa dami ng aswang na iyon, hindi malabong makaisa ang mga iyon sa matanda. Ngunit napanganga na lang siya
nang makita ang matanda na umaatake sa mga aswang. Dahil sa bilis ng pagkilos ng matanda, halos di na niya iyon nakikita. Gamit ang dalawang patalim na hawak ng matanda, muling bumalagta ang dalawang aswang na kampon ni Roman. Napaangil na lang ang mga iyon habang hawak-hawak ang kanilang mga leeg. Napakunot at napaangil naman si Roman, sabay sabi ng, "Huwag niyong hahayaang mabuhay ang matandang yan." Pagkasabi ng mga katagang iyon, muling umatake ang natitirang mga alagad nito. Lahat sila nagbago ng anyo at naging mga baboy ramo na sinlaki ng tao. Dahil doon, agad inihanda ng dayuhang manggagamot ang kanyang sarili. Mabilis itong bumigkas ng mga kataga na hindi pamilyar. Lingid sa kaalaman ni Valerio, ang mga katagang iyon, isang uri na ng orasyon para sa bakod at proteksyon nito para sa kanyang sarili. Pagkaraan nga ng ilang sandali, pagkadampi ng mga matatalim na kuko ng mga nilalang sa katawan ni Lolo Ramon, katakataka na wala iyong natamong sugat. Napatras siya dahil sa bigat ng pag-atake ng mga nilalang, ngunit wala siyang pinsala. Napaangil agad ang mga aswang at muling umatake. Dahil doon, napangisi naman si Tandang Ramon at muling inihanda ang sarili. Doon, muli niyang sinabayan ang mga nilalang sa pagsugod ng mga iyon sa kanya. At habang dilat na dilat si Valerio sa panonood at pagkamangha sa pinapakita ng matandang si Ramon, di niya maiwasang mapanganga. At sa mismong pagkisap ng kanyang mga mata, siya namang nagkakalaglagan ang mga ulo ng nilalang. Napansin naman ng aswang na si Roman ang angking kakayahan ng kanyang kakambal. Napangisi iyon at muling nagwika ng, "Naging mahusay ka na sa paggamit ng lihim na karunungan, kapatid ko. Tangan mo na rin pala ang mutya ng kidlat araw ni Ama. Mukhang magiging maganda ang labang ito." Napangisi naman si Lolo Ramon at nagsabi ng, Hanggang ngayon, Roman, hindi mo pa rin pala naiintindihan. Napailing ang matanda at muling inatake ang mga natitirang alagad ni Roman. Mabilis na nawala sa harapan nila ang matanda at pagkatapos, sabay sumaksak sa mukha ng isang aswang ang patalim ng matanda. Agad iyong napaangil at biglang bumulagta sa lupa. At ang huling aswang na kasama ni Roman, hindi rin namalayan ang pag-atake ng matanda at nalaglag na lang ang kanyang ulo sa lupa. Hindi mo pa rin maintindihan, Roman? Hayaan mo't mamaya-maya, maiintindihan mo rin. Nang matapos magwika ni Lolo Ramon ng mga katagang iyon, sinamaan siya ng tingin ni Roman. At walang sabi-sabing sumugod iyon ng pagkabilis-bilis. Sinabayan naman iyon ng matanda gamit ng kanyang kamao. Nagbangga ng kanilang mga kamao at naramdaman ni Valerio ang lakas ng kanilang pag-atake sa isa't isa. Naglikha iyon ng malakas na hangin na nagpabukas ng mga bintana ng kanilang kubo. Kita sa mukha ng aswang na si Roman ang lakas ng kapangyarihan ni Lolo Ramon. Ngunit hindi siya magpapatalo dito. Porsigido din ang gabunan na pantayan ng kakayahan ng naturang kapatid. Pinaulanan niya ng mabibilis na pag-atake ang matanda. Ngunit kahit na ganoon, mabilis pa rin naiilagan ni Lolo Ramon ang mga pag-ataking iyon. Sa bawat pag-atake na binibitawan ng aswang, sinasagot din niya ito ng pag-atake. Sa huling pag-indayog ni Lolo Ramon,
nabigyan niya ng malakas na suntok ang nilalang sa kanyang tadyang. Napaluhod iyon at napaangil. Akmang gaganti pa sana si Roman, ngunit mabilis nang naitarak ng matanda ang patalim sa dibdib nito. Napasuntok pa nga sa hangin si Valerio nang makita niya ang ginawa ng matanda sa kakambal nitong gabunan. Manghang-mangha pa rin ito at walang mapaglagyan ang kanyang kasiyahan sa nakita. Yan ang bagay sa'yo. Mamatay ka ng aswang ka. Wika pa ni Valerio sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, ang aswang na si Roman, kahit na naghihingalo, nakuha pa din ng umisi. Napakunot naman ng noo ang matandang si Lolo Ramon nang makita niya ang reaksyon ng kanyang kakambal. Kapatid, malaki na talaga ang itinaas ng iyong kakayahan kumpara noon sa huli nating pagkikita. Hindi ko akalaing matatalo mo ako. Ngunit akala mo ba na hanggang dito na lang ang aking kakayahan? Wika ng aswang na si Roman. Pagkaraan nga ng ilang sandali ay may kumaluskos sa kasukalan. At pagkaraan ng ilang sandali, isang ahas ang lumitaw dito. Pamilyar iyon kay Lolo Ramon dahil iyon ang ahas na tumuklaw sa kapatid ni Valerio. Naalala mo ba ang ahas na iyan, kapatid? Ang tumuklaw sa batang iniligtas mo. Akala mo ba naayos mo na ang kamandag ng aking alaga? Anong ibig mong sabihin? Wika naman ni Lolo Ramon. Doon isiniwalat ni Roman ang kanyang mga binabalak. Ang ahas pala na tumuklaw kay Marshall ay kanyang alaga, na kung saan ang laso nito magiging aktibo lamang kapag siya'y namatay na. Dagdag pa nito na ang kaluluwa niya ay sasanib sa bata kapag kumalat na ang lason sa katawan nito. Tila ba isisilang siyang muli, ngunit sa katawan na ng kapatid ni Valerio. Napalunok naman si Valerio sa kanyang narinig. Nang mga oras na iyon, agad na niyang pinuntahan ang kanyang kapatid na si Marshall na ng mga oras na iyon, tila ba binabangungot. Walang lunas, Ramon. At hindi mo na ito mapipigilan. Nang makapagwika ang aswang, walang pagdadalawang isip ng pinugutan ni Lolo Ramon ang kanyang kakambal. Hindi ko inaakala na naging bihasa ka na rin sa paggamit ng itim na karunungan. Hindi ko man naramdaman na alaga mo pala ang ahas na yon. Tuso ka talaga, Roman. Wika ng matandang si Lolo Ramon. Agad na pinuntahan ng matanda si Marshall na ng mga oras na iyon para bang sinisilaban na ang init dahil sa lagnat. Alalang-alala si Valerio. Hindi nito alam ang kanyang gagawin. Lolo Ramon, ano po ang ating gagawin? Sa tingin ko, umiepekto na ang laso ng aswang sa kanya. Tulungan niyo po ang aking kapatid. May paraan pa iyo. Nang mga sandaling iyon, agad nang kinuha ng matanda ang mga gagamitin niya para sa orasyon na kanyang gagawin. Mga halamang gamot at isang libreta ang kanyang inilabas sa kanyang daladalang sisidlan. Ayon sa matanda, ang tanging paraan lang upang matanggal ang lason ay ang paghalo ng dugo niya sa dugo ni Marshall. Dagdag pa nito na ang kanyang dugo ang siyang mag-aalis sa lason sa katawan ni Marshall at ito rin ang magpapanatili na di na iyon makakapasok pa muli sa sistema nito. Ngunit dahil ang lason ay buhay na orasyon
na nilikha ng kapatid ni Lolo Ramon, kinakailangang ikulong ng matanda ang lasong iyon sa katawan niya mismo. Sinabi nito kay Valerio na kapag naramdaman na niya na nagbabago na ng anyo ang matanda dahil sa laso na kanyang kinukuha sa kapatid nito, itatarak nito ang patalim sa kanyang dibdib nang sa gayon tuluyan ng mamatay si Roman. Ngunit, Lolo Ramon, paano po kayo? Makakaligtas po ba kayo? Tanong naman ni Valerio. Ngumiti at umiling ang matanda dahil ang pagpatay ng pinaglipatan ng lason ay kasama sa proseso ng paglilinis ng dugo ng kanyang kapatid. Kung hindi siya mamamatay, mananatili lang na buhay ang orasyong lason ng kanyang kapatid na aswang at babalik lamang iyon sa katawan ni Marshall kung saan ito unang umusbong. Nang mga oras na iyon, isang responsibilidad muli ang pumatong sa balikat ni Valerio. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya kayang patayin ang matanda. Ngunit mas hindi niya kayang mawala ang kanyang kapatid at gamitin ang katawan nito ng aswang. Wala ng oras iyo. Kinakailangan mong gawin ito. Alang-alang sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala. Ang misyon ko sa mundong ito tapos na. Kapag nagawa mo ang ating mga pinaplano, tatanawin kong utang na loob ang gagawin mo dahil magiging bahagi ka ng paghihiganti ko sa aking kakambal sa pagpatay niya sa aming mga magulang. Magpakatatag ka, Valerio. Kaya mo to. Mahabang salaysay ni Lolo Ramon. Maluha-luha man si Valerio. Wala na siyang pagpipilian pa kung hindi gawin ang sinasabi ng matanda. Masakit man sa kanyang kalooban, ngunit kinakailangan niyang gawin para na din sa kanyang kapatid na si Marshall. Habang ginagawa na nga ng matanda ang orasyon, nasa tabi lang ni Marshall si Valerio. Hawak-hawak ang kamay nito. Nang mga sandaling iyon, naisip ni Lolo Ramon na kung hindi naging aswang ang kanyang kakambal na si Roman, marahil ay magiging ganun din ang pagmamahalan nila sa isa't isa na magkapatid. Bago matapos ang orasyon, iniabot ni Lolo Ramon ang isang bagay kay Valerio. Ang kanyang mutya. Ang pangil ng kidlat araw ng kanyang tangan. Itago mo ang bagay na ito, iho. Karapat dapat kang taglayin ng bagay na iyan. Gamitin mo ito para protektahan ang iyong pamilya. Dagdag pa ni Lolo Ramon. Napakunot ng noo si Valerio nang kunin niya ang naturang bato. Kulay abo ng bato iyon na may matulis na dulo. Bakit po kidlat araw ang tawag dito? Tanong naman ng binata sa matanda. Napangiti na lang ang matanda at nagwika ito ng, Si Hagum nang magpapaliwanag sa iyo pagdating ng tamang panahon. Napakunot naman ang noo ng binata. Halata dito na hindi naiintindihan ang mga sinasabi ni Lolo Ramon. Pagkaraan ng ilang minuto, nagliwanag ang katawan ni Lolo Ramon, gayon din ang katawan ni Marshall. Nang mga oras na iyon, isinasali na ng matanda ang dugo nito sa bata at ang nalasong dugo ni Marshall ang pumapalit sa katawan nito. Napapansin din ni Valerio na unti-unting nagbabago ang anyo ng matanda. Nagkakaroon na siya ng mga katangian ng aswang, tinutubuan ng mga balahibo, nagkakapangil at humahaba ang mga kuko. Yun ang senyales upang itarak ang punyal sa kanyang puso. Nang mga sandaling iyon, mabigat man sa kalooban ni Valerio, wala na siyang pagpipilian pa. Nang makita niyang bumalik na ang magandang kondisyon ng kanyang kapatid, napangiti na lamang ito. Ngunit nang sipatin niya ang matandang si Ramon, ang wangis nito, ganap ng aswang. Pagkaraan pa ng ilang sandali,
Nagwika si Lolo Ramon ng, Gawin mo na, Valerio. Pagkasabi ng matanda, agad nang itinarak ni Valerio ang punyal sa dibdib nito. Nang mahirapan siyang ibaon ang naturang punyal, isang nilalang ang lumabas sa kanyang tabi at tinulungan siya nitong ibaon ng punyal sa dibdib ng matanda. Ang nilalang, tila ba isang diwata na may gininto ang kasuotan. Kulay abo ang mahaba nitong buhok at may nagliliwanag itong mga mata. Nang maibaon ang punyal sa puso ng matanda, sumabog ang katawan nito at naging mga alitaptap. Lolo Ramon, marami pong salamat sa pagligtas mo sa aking kapatid. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ito. Bulong pa ni Valerio sa kanyang sarili. Napatingin si Valerio sa diwata na tumulong sa kanya na itarak ang punyal sa dibdib ni Lolo Ramon. Napawika ito ng, ikaw yung hagub na tinutukoy ni Lolo Ramon, hindi ba? Ang gabay ng mutya ng paangil ng kidlat araw. Sabay pakita sa mutya na ipinagkaloob sa kanya ng matanda. Napatango na lamang ang diwata at hindi na nagsalita pa. Bakas din sa nilalang ang kalungkutan dahil sa pag-aalay ng buhay ng matandang si Ramon upang iligtas ang buhay ng kapatid ni Valerio. Lumipas ang ilang taon, naging manggagamot ng baryo si Valerio. Dahil maliban sa mutya ng pangil ng kidlat araw, nakuha din ni Valerio ang libreta ni Lolo Ramon na naglalaman ng mga lihim na karunungan para sa panggagamot. Napagdesisyonan ng binata na maging albularyo at manggagamot upang mapanatili niya ang kaligtasan ng mga kabaryo at ng kanyang pamilya.